Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao. Pinagsabihan niya rin po Meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyo kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyan sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatag po ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Eh, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ng pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na ginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo, karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulok. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po nung yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung